Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging matindi ang panawagan ngayon ng mga mamamayan para panagutin at sibakin ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Kahapon ay katatapos lamang ng rally ng iba't ibang mga grupo na nananawagan na bumaba na ang mga sangkot na opisyal at panagutin ang lahat ng mga tiwali. Samantala, PBBM hindi na nakapagpigil pa at umaksyon na upang mapabilis ang pagdakip kay dating chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso na ngayon ay wanted na sa ibang bansa dahil sa pagkasangkot sa korupsyon sa national budget ng 2025 at mga flood control projects na si Zaldico. At ngayon lamang ay nahanap na umano ng Interpol si Zaldico sa Portugal. Ito'y pagkatapos na kinansela ng gobyerno ang passport nito at nireport sa International Police or Interpol upang mapabilis na maaresto. Tila wala ng takas si Zaldico at tuluyan ng mapapabalik dito sa bansa at mapapanagot. Marami kasi ang hindi naniwala sa mga live video na inilabas nito kamakailan lamang sa kanyang official Facebook account. Na ayon sa iba ay tila scripted ang lahat ng mga sinasabi nito at meron pang nagsasabing na parang AI or artificial intelligence lang ang katauhan nito dahil sa kapansin-pansin na pagkakaiba ng kadating si Zaldico at sa physical features nito sa kanyang video. Naging controversial ang nasabing video dahil itinuro niya si PBBM at Romualdez na di umano'y utak sa 100 billion pesos insertion sa GAA 2025. Ayon kasi sa video ni Zaldico, si PBBM di umano ang nag-utos kay DBM Secretary Pangandaman na mag-insert si Ko ng 100 billion pesos sa BICAM. Na kinwestiyon naman ang marami na kung bakit sa BICAM pa mag-i-insert ang Pangulo at pwede naman niya itong gawin sa NEP or National Expenditure Program kung saan saklaw ito ng Pangulo sa GAA. Isa pa sa paratang ni Zaldico ang umano'y kinokontrol ni PBBM at Lisa Marcos ang di umano'y supply at presyo ng sibuyas at mga produktong pag-agrikultura. At pagkatapos nito ay ang paglabas ni Zaldico ng mga litrato ng mga mali-maletang pera na di umano'y naglalaman ng milyon-milyon na pera para i-deliver di umano sa Pangulo at kay Romualdez. Buwelta naman ni PBBM ay lumapit umano ang abogado ni Zaldico at blinakmail ang Pangulo na ititigil umano ni Zaldico ang pagpapalabas ng iba pang mga video laban sa Pangulo kung ititigil ng Pangulo ang pagpapakansela ng passport niya. Ayon kay PBBM ay nangas umano na i-blackmail siya ni Zaldico at ayon kay PBBM ay hindi siya makipag-associate o makipagnegosasyon sa isang kriminal. Nanawagan siya kay Zaldico na umuwi na dito sa bansa at harapin ang mga kaso nito at huwag magtago at tumakbo sa mga kasalanan niya. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode nitong ating pong gabi-gabing talakayan. Ito mga kabunyog, sa ating mga viewers, ito po, parang napapansin natin, ewan ko kung napapansin rin ninyo, napapansin nyo ba na parang nag-iba ng style si, Parang nag-iba ng estilo si PBBM. Ha? Nitong mga nakaraang mga araw, mapapansin natin na iba yung kanyang estilo eh. Ha? Ano na siya? Hindi tulad nung dati na laging umiiwas sa pagsagot sa mga issue o kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi pumapalag. Parang ang dami na sa kanyang isyung binabato pero hindi siya pumapalag. Pero nitong mga itong mga huling linggong ito, itong mga nakaraang linggo, napansin ko napapadalas ang kanyang press con. Halos araw-araw, kung hindi man press con, may video siya na reaksyon o sa mga nangyayari. Napansin nyo rin ba yun, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito eh. Pero ano naman ito, maganda ito. Kasi lalo na ngayong sitwasyong ito na marami ang issue laban sa kanya, binabato sa kanya, sa administrasyon, dapat talaga masagot ang mga issue na yan. Mayroon namang tagapagsalita ang Malacanang, si Yussi Claire Castro. Pero siyempre mas maganda yung mga issue na direktang tungkol sa kanya, lalo na o sa kanyang sa first family, ay sagutin niya. Kaya medyo maganda itong itong nakaraang mga araw. Ang pinakahuli, halimbawa, yung kanina lang,
kanina lang, sabi niya, binablockmail siya ng abogado, sila ng abogado. Lumapit daw sa kanila. Hindi natin alam kung sa kanya or sa mga tao ng gobyerno. Binablockmail daw ng abogado ni Saldico. Ang abogado ni Saldico, si Attorney Roy Rondain. Binablockmail daw na itigil yung mga ititigil daw yung pag-post ng mga videos ni Saldico, mga videos na inaatake siya, ang first family at ang administrasyon. Pero kapalit nun, wag daw ikakansila ang passport ni Saldico. Kaya napansin nyo ba yon? Mga kabunyog? Sabi ni PBBM, binablockmail sila ng abogado ni Saldico. Parang pinaabot na kung ang offer daw ni Saldico, hindi na magpo-post ng mga videos na umaatake sa pamilya ni PBBM at sa administrasyon. Pero wag daw ikansila ang passport. Ang sagot ni PBBM matindi. Ang sabi ni PBBM, pumalag. Hindi kami hindi kami madadala sa mga pambablockmail nyo, Saldico. Pinangalanan talaga si Saldico sabi ni PBBM, we do not negotiate. We don't negotiate with criminals. At saka, tandaan mo, Saldico, kahit anong gawin mo, makakansila ang passport mo. Yan yung Kaya, mga kabunyog, mga kabayan, medyo yung mga salita na yan ni PBBM, medyo yan, umapalag na. Siguro, napipiko na rin, napupuno na ang salop, sabi ni Nimpa Pitalgo. Ayan, puno na ang salop. At saka kahit dun sa kanyang kapatid, nung tinanong siya, kung dating PBBM ang sagot niyan, sorry, ayaw kong mag-comment diyan sa bagay na yan kasi family matter namin yan. Yung tungkol sa ginawa sa kanya ni Amy. Pero hindi, sinagot niya. Ang sabi ni PBBM, worried na nga kami sa kapatid ko kasi parang hindi yun. Hindi na, the lady that you saw talking in TV, was not my sister. Hindi niya raw yun. Hindi niya raw kapatid. Yung nagsalita nung rally, nung November 17 sa INC. Medyo yun. Mabigat yun na patama kay Amy. Kaya nitong mga huling saka siya na yung nag-a-update. Siya na yung nag-a-update sa publiko tungkol sa ano na bang nangyayari dito sa itong kampanyang ito laban sa korupsyon. Siya na mismo. Pinapakita niya na may nangyayari. Yan, medyo medyo maganda yung development na yan. Hindi yung dati kasi panay iwas Kung mahagip man siya ng media, ini-interview man lang siya ng media, napakatipid ng sagot niya. Napakatipid ng reaksyon niya. Yung dati. Pero ngayon, medyo medyo mahaba-haba na at saka direkta sinasagot niya yung issue. At medyo may patama. Medyo may patama, pumapalag. Yan, tama yan. Kasi hindi pwedeng napaka-general yung mga denials. Hindi pwede yung sasabihin na minsan kasi ang mga sagot general, Hindi. Kailangan dito talaga bawat iba to na issue sagutin. Actually nung itong si Saldico, mukhang napipiko na si PBBM dito kay Saldico. Maganda nga kung lahat na ito yung mga nire-raise na issues ni Saldico, sinasagot niya. Kahit pero maganda rin yung bira niya kay Saldico. Sabi niya, umuwi ka dito. Umuwi ka dito para patas tayo. Yan dami mong sinasabi, tago ka ng tago. Hindi patas yan. Kumbaga, ang inaano niya, umuwi si Saldico, sasagutin niya ang mga isyung binabato nito. Para patas daw. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kabayan, medyo maganda itong itong nagiging ngayon ni PBBM. Siguro na niya rin na ito siguro yung napag-usapan nila ng mga advisors niya na
ano rin apektado na rin talaga kasi yung trust rating at performance rating ng presidente. Siyempre, sa mga nangyayaring ito, ah, hindi pwedeng hindi siya makita, marinig ng mga tao. Yung dati kasi, ang approach ng presidente, wag nang sagutin yung mga issue na yan. Wag na. Baliwalain lang yan. Ang importante, trabaho lang. May ganun silang approach dati. Ha? May ganun siyang approach na parang pag pinakita na ang presidente ay nagtatrabaho, ginagawa naman, umiikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, nagbibigay ng mga programa sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Kung ang presidente ay nagtatrabaho, ano na yan? Mas maganda yan. Kahit wag nang sagutin yung mga issue, baliwalain na lang yan. Trabaho na lang. Hindi rin tama yun eh. Hindi rin tama yun. Ano yun eh, parang ang advice siguro ng mga advisors niya dati, i-ignore yung mga issue, hayaan lang yan, huwag i-dignify yung mga issue na yan, pagkatapos gawin na lang ang trabaho lang ng trabaho. Hindi rin tama yun. Hindi rin tama yun. Oh. Kaya ito, napapansin ko lang, ewan ko, napansin nyo rin ba yan, mga kabunyog, mga kababayan? May ganun na nangyari. Positive yan. Hindi rin kasi magandang lagi na lang si Yusek Claire Castro. Si Yusek Claire Castro pa naman, may pagka, siyempre, bardagulan ng style nun. Oh. Tsaka, pag tulad niyan, masyadong personal sa presidente yung mga issue, siya talaga yung inaatake, maganda, presidente rin mismo ang sumagot. Maganda, presidente. Hindi naman kailangan na, tulad nung panahon ni Duterte na bastos na. Hindi. Hindi naman kailangang mahahaba ang mga niya. Mas importante lang, ang mga isyong patungkol talaga sa kanya, sagutin niya. Sagutin niya. Tama yun. Maganda itong nangyayari ngayon. Kasabay siyempre niyan, tuloy-tuloy lang yung dati niyang ginagawa. Yung trabaho. Tama naman yun. Kasi parang ang dati, ang approach, ipakita na lang ang nagtrabaho ng presidente, ginagawa ng presidente ang lahat, baliwalain na yung mga issue na yan. Hindi rin nag-work yun. Lalo na ngayon, nakaliwat kanan ang mga isyong binabato. At saka isa pa pala mga kabunyog, mga kababayan, kung napansin nyo ito, hindi maganda yung ginawa ni Senador Ping Lacson. Marami ring nakapansin yan. Si dating Senate President Drilon, napansin niya yon. Napansin nyo ba yon? Mali talaga yung ginawa ni Senador Ping Lacson. Ang tinutukoy ko, yung kasagsagan nga ng issue dito sa mga videos na ito ni Saldico, at saka yung napasabay na yung panahon ng mga rallies ng Iglesia ni Cristo, November 16 to 18, at yung rallies ng mga DDS doon sa EDSA PPM. Dahil maraming ang mga issue sa presidente, parang nalagay sa defensive ang Malacanang noon. Lalo pa yung mga expose nga sa insertions, yung sinasabi ni Saldico. On the rescue si Lacson. Ang ginawa ni Ping Lacson, ni Senador Ping Lacson, sabi niya, nag-press con si Ping Lacson, ang sabi niya, totoo yung sinasabing insertions ni Saldico. Totoo yun. Totoo rin na may mga kickbacks na pinadala para sa Malacanang. Pero, hindi sa presidente yon, hindi niya alam yon. Ginagamit lang ang pangalan niya. Yun. Pangit yun. Kasi senador si Ping Lacson. Kailangan maano rin yung independence ng Senado. Hindi ka dapat lumalabas na ikaw yung nag-aabogado para sa presidente. Kaya nga sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, parang hindi maganda yung yung dating noon. Isa pa, si Senador Ping Lacson, yung nakatuka sa Senado para mag-imbestiga sa mga anomalyang yan. Hindi siya dapat lumalabas na pinuprotektahan niya ang presidente. Kasi lahat ng sangkot dapat managot. So hindi siya dapat nagdidepensa sa presidente. Marami namang magdidepensa sa presidente. Si Yusek Claire Castro. Tapos ang presidente mismo, mas maganda yun, ang presidente mismo ang magdepensa.
Hindi si Ping Lacson. Ang nangyari doon parang ano siya inano niya na, cleaner niya na ang presidente. Hindi involved dito ang presidente. Ay mali namang galing sa kanya yun eh. Mali namang galing sa kanya yun kasi siya ang head ng Blue Ribbon. Iniimbestigahan niya yung ano na yan, mga issues na yan ng korupsyon. At kahit ang presidente, hindi dapat makaligtas dyan. Ibig sabihin, huwag niya munang sabihin na hindi dito involved ang presidente. Iba na lang ang magsabi nun. Hindi siya. Ang nangyayari tuloy, ang nangyayari tuloy kay Ping Lacson, parang inano niya na, nag-abogado na siya para sa presidente. Hindi maganda ang dating kasi inaakusahan na nga siya eh. Inaakusahan na siya na may pinuprotektahan, may pinagtatanggol. Mali yung sa pagkakataon siguro na yon pwedeng paanoan, pero baka sa susunod maging madalas yan, hindi maganda. Hindi maganda. Senador ka, independent ang Senado sa executive. Hindi dapat na na ang senador, lalo pat Blue Ribbon Committee chairman ka, na parang ang dating ay liniligtas mo ang presidente. Kung mayroon mang magsasabi ng tungkol doon, wag na si Senador Ping Lacson. Masyado kasing itong panahon na to, kailangan din ng syempre, maipakita ni Ping Lacson na wala siyang pinapaligtas dito. O ngayon, kung ang presidente ay ginagamit ang pangalan, wag na siya ang mag-ano nun. Alam nyo parang sa korte. Sino ba ang nagsasalita? Ang abogado o ang testigo? Sa aming mga abogado, pag nasa korte ka, pag ang abogado na ang nagsasabi ng nagnanarrate ng facts o nagnanarrate ng mga punto, ay yun? Siyempre, hindi pwede yun. Ang abogado, hindi mo nga pwedeng i-lead. Hindi mo nga pwedeng i-lead ang testigo mo. Ang dapat na panggalingan ng facts or nung anuman, yung testigo. Ang abogado, hindi nga pwedeng leading yan. Yung pagtatanong nga ng abogado, kailangan wag mong i-lead ang testigo mo eh. Mag-o-object ang kalaban mo niyan. Leading question. Dito ang nangyari, sino ba ang nagsabi na hindi naman involved ang presidente? Sino ba ang nagsabi na ginamit lang ang pangalan ng presidente? Si Yusek Bernardo? Yung testigo na si Yusek Bernardo? O di sige, iharap siya sa Senado uli, siya ang magsabi nun. Hindi ang chairman ng Blue Ribbon. Di ba? Medyo yon. Dapat, narinig ng mga tao na yung mga testigo mismo ang nagsabi na ang dito, ginamit lang ang pangalan ng presidente. Kasi ang kausap namin, si Yusek ganito, si Yusek ganyan. Sabi nila, inutusan daw sila ng presidente. O pagkatapos niyan, magsasalita ang presidente. Dinidinay ko yan, hindi ko inutusan yan, sila Undersecretary Bersamin, sila Yusek Olaybar, wala akong instruksyon dyan. O di ngayon, saka mo na ngayon makikita na hindi pala involved ang presidente. Pero yung basta na lang sasabihin ni Senador Ping Lacson, hindi involved yan ang presidente, hindi niya alam yan. Saan galing yun? Saan galing yun? Wala, hindi naman na yun eh. Hindi naman lumitaw yan doon sa hearing. Kaya mga kabunyog, mga kabayan. Anyway, tama na ito na sa pagkakataong ito, si PBBM na mismo ang sumasagot. Si PBBM na mismo ang sumasagot. Kaya yan, mas tama yan. Yung ginagawa ngayon ni PBBM, tama yan. Napapadalas ang press con niya, ina-update niya ang tao, ano na ang nagagawa diyan sa kampanya laban sa korupsyon. Pangalawa, kung may issue sa kanya, sinasagot niya. Tama yan. Hindi si Ping Lacson ang magdepensa sa kanya. Kasi ang trabaho ni Senador Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon, yan ang nag-iimbestiga ng mga korupsyon, katiwalian. Hindi niya dapat
hindi rin siya dapat nag-aanunsyo ng isang bagay na katulad nun, sensitibo yun eh. Sasabihin mo, ang presidente hindi naman involved dyan. Ang presidente, ginamit lang ang pangalan. Sinong nagsabi niyan? Si Bernardo? O di dapat si Bernardo ang magsabi nun, hindi si Lacson. Pagkatapos na sabihin niya ni Bernardo, o di saka na ngayon si Lacson magsasabi. Di ba? O, kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Ano lang yan? Yan din yung napansin ni dating Senate President Franklin Drilon. Kailangan mo ring pangalagaan yung Senado. Lalo na dito, napaka-critical ng issue na to. Okay? So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Again, the Secretary is requesting and appealing for additional funding for this. If given, I think this will really greatly improve ito pong dedicated lanes and others. Of course, this will also improve the projected income of ito pong mga cooperatives if in case there will be a dedicated lanes. And not to mention that of course the traffic flow as well. So therefore, Mr. President, achieving some of the objectives nung Transport Modernization Program in the first place. So muli, makikipagtrabaho po ang representasyong ito sa ating sponsor sa puntong ito, Mr. President. Salamat po. We welcome the support of us, Your Honor, Thank you, sir. for this program. Nga po. Dako na po ako sa DOTR Labor Management Dialogue Mechanism. My office has been in close coordination with labor unions and workers associations supporting construction workers in the ADB-funded Malolos-Clark Railway Project and South Commuter Railway Project. These projects, while critical to our national development, continue to face recurring and documented cases of labor standards and labor law violations, including delayed or unpaid wages, non-remittance of SSS and pag-ibig contributions, excessive working hours, unsafe working conditions, and poor living arrangements, especially among subcontracted workers. One concrete proposal repeatedly surfaced in these discussions is the adoption of a labor management dialogue mechanism. This mechanism will serve as a structured platform for regular dialogue between the Workers' Association or Union, general contractors, and DOTR. A concept note has already been prepared, and I understand that DOTR, together with at least 2 joint venture contractors, had expressed willingness to pilot test this mechanism. So, Mr. President, ano po yung current status at internal decision-making timeline para i-institutionalize itong proposed labor management dialogue mechanism concept note, Mr. President? Mr. President, Your Honor, feedback and suggestions from labor organizations are more than welcome. So we can ensure that the labor practices of their contractors are up to standard. In line with this, the DOTR is in contact with Building and Wood Workers International regarding the establishment of a labor management dialogue mechanism. DOTR discussed the proposal with BWI last 14 October 2025, and both parties are currently discussing next steps. The same proposal is being discussed in parallel with relevant contractors. The DOTR is fully supportive and committed to bridge the discussion between the contractors, BWI, and workers, Your Honor. Maraming salamat para doon, Mr. President, at sa department muli. May internal decision timeline po ba sila para i-institutionalize yung labor management dialogue mechanism na ito, Mr. President? Yes, Your Honor. According to Secretary Lopez, by first quarter next year, they intend to enter into a memorandum of agreement already. Maraming salamat, Mr. President, at sa Secretary. Pang Happy New Year ito sa BWI at sa mga partner unions at associations nila. Something really to look forward to in the new year, Mr. President.
And huling tanong sa paksang ito, since the department and at least 2 joint venture contractors had previously expressed willingness to pilot the LMDM, so even before the first quarter next year, pwede po bang mag-commit ang DOTR ngayong araw na agad i-operationalize itong structured mechanism kahit dun sa dalawa munang kapilot nila, tapos periodically mag-ulat sa Senado tungkol sa progress nila, Mr. President? Yes, Secretary Lopez is nodding his head, and he said that they will comply. Maraming salamat, Mr. President. That's a good secretary. And huling tanong ko na lang po para sa interpelasyong ito, Mr. President, tungkol sa Philippine Coast Guard. The Senate augmented the budget of the PCG by about 8.6 billion pesos in the Senate version of the GAB for the purchase of floating assets. At narinig ko nga po si good sponsor, Mr. President, kanina may binanggit na 4.9 billion pesos para sa 4 million floating assets, if I noted these correctly. I welcome the much-needed and well-deserved additional support for the PCG. Pwede ko lang po bang tanungin kung bahagi ng amendment na ito ay para makabili ng unmanned surface vehicles? At kung oo, ilang units ng mga ito ang bibilihin sa 2026, Mr. President? Your Honor, Mr. President, we included in that purchase is a 97-meter MRV, or multi-road vessel, response vessel, 97 meters. But most are smaller aluminum boats because of the current situation that we are always now being visited by calamity. So they will also use these aluminum boats, about 400, about 40 aluminum boats that they will be used for search and rescue. Okay. But there is no unmanned vessel on the list. Kung ganon, Mr. President, para lang i-put on record na I received a letter from the PCG asking for support for the purchase of this asset, yung pong mga USVs or unmanned surface vehicles, which I will forward to the committee. And I hope the good chair can consider augmenting their budget for this. These USVs are a necessity in protecting our territory and would help the PCG achieve this goal, Mr. President. And 197. Actually, the total, they concentrated more on the multi-role vessels. Yes. As I mentioned earlier, there's 197 meter. Medyo malaki po ito. Opo. Para hindi nabubuli masyado. And then, there are 87 meters as well. So at least, hindi naman again, we, just like the AFP, we do not have plans of matching Chinese Coast Guard, but at least that minimum credible posture, no, na re-respetuhin naman. So hopefully we can already have this. So siguro in 2 to 3 years din po construction, even 4 years. So hopefully can have this as soon as possible as part dito of po our West Philippine Sea protection. Opo, dito po i-construct, Mr. President. Hindi po. Your Honor, yung pong 97 meters will be from Japan. Okay po. And then the others will be a joint venture with Ostal. And will be, meron pong one will be constructed in Cebu. Salamat, Mr. President. That's good news also para dun sa overall na pagtaguyod natin ng self-reliant defense posture, whether sa Coast Guard or sa
sa AFP. So gaya ng nabanggit ko kanina, Mr. President, wini-welcome ko po yung kailangan talaga at deserve na dagdag na suporta sa PCG. Sa pamamagitan man ng mga MRVs na ito, aluminum boats, and yun na nga, pag isasubmit ko na lang po yung sulat din nila tungkol din sa mga unmanned surface vehicles at sana baka magawan din po natin ng paraan. Hindi man yung kabuuan, kahit bahagi, simula ngayong taon moving forward.